Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 12:10. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Resko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Madugang uyan headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. Vice Presidente Sara Duterte nakaresibi na nin summon order gikan sa Office of the Prosecutor. Pag-roll out sa 20 pesos sa kada kilo nin bagas para sa Luzon. As in Mindanao, pigurulayan naman sabikan Palasyo, Malacanang. Aki ni Anson Ke, iyo ani pigtutokdo na mastermind sa paggadan sama. Veteran journalist na si Juan Johnny Dayang, gadan matapos pagbabadilon. Sa iba pang headlines kan mga bareta sa lado lokal, phreatic eruption sa Bulkan Bulusan, liwat na na-record Kasubanggi. 99,000 hektarya nin Paroyan, nin Paroy, naitaon po Ninero, halangkaw na produksyon piglalauman kan Departamento de Agrikultura. Sa luwas ka na Pilipinas, 22 katawog gadan sa kasulo duman sa northeastern China. At yan ang detalles. Ganyan sa detalles ng itakan mga bareta, inutunta sa lado nasyonal, kinumpirmar ni Vice Presidente Sara Duterte na nakaresibi siya nin summon order gikan sa Office of the Prosecutor at ako din ikan investigasyon sa kasong ipigsangat kontra sa iya ka National Bureau of Investigation. Pebrero kan presenteng taon kan magsangat ang NBI inin mga reklamo kontra kay Duterte. Ini matapos niyang pighumaan niya sinda Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, asin man si Speaker Martin Romualdez. Mientras tanto, piglinaw kan Ambassador kan Pilipinas duman sa Canada na bakong Pilipino ang gabos na 11 personang nagadan o dinosenang nalugadan sa pagligis kan sarong black SUV sa crowd na nag-attender sa Filipino Festival duman sa Vancouver kan Abril 26. Sigon ki Philippine Ambassador to Canada Maria Andrelita Austria, nakauray na nindaan pamilya kan mga nagadan na Pinoy asin tinawanan nin full assistance siring man ang mga Pilipinong nalugadan sa insidente. Sa presente, sigon sa Philippine Envoy, posibleng mag-atubang pa sa mga kadagdagan na kaso ang suspect sa likod kan makangirhat na trahedya. Subot posibleng ang nainot na ipigsunad na kaso kontra sa suspect, ini ang mga nainot na batch kan mga biktima na binawian in buhay sa ospital mantang pigo prosesos na subot ang masunod na onada pa kaini. Nainot ng pigkasuhan kan British Columbia prosecutors ang 30 anyos na suspect na pigmidbid ni si Kai G. Adam na 8 numerong na second degree murder. Mientras tanto, sigon sa Philippine Ambassador, nagpromesa ang Canadian authorities na sa indang pag-aadalan ang gabos kan security protocols kasunod man ka nangyaring trahedya. Pigagad man subot kan local authorities na i-alerto sinda in kaso magkondusir nin mahiwasan na pagtiripon asin inasigurar na magibos sinda ni nadadapat na preparasyon. Nakatalaan man na gibuhon ang Filipino Heritage Month sa bulan kan Hunyo na piglalauman marisulta nin mahiwasan na selebrasyon duman sa Canada. Katakod kay ni sinabi ni Ambassador Austria na makikipag-coordinar sinda sa pulis para sa mga pang-aktibidad na o sa gigibuhon tangarig na maiwasan na mautro ang sinambit ng pangyayari. Sa iba pang mga barata, ilabyugyat na sa lado lokal, kuon ang linya ni Boyet Paderes.
Balikan tatsa na linya ni Boyet. Mientras tanto sa iba pang bareta sa lado nasyonal, kinumpirmar kan Malacanang na pigurulaya naman ang pagkasarkan 20 pesos sa kada kilo nin bagas o rice program kan gobyerno sa Luzon, Siringman, Mindanao. Ini kasunod ka nakatalaan na paglansar kan 20 pesos rice program sa aga para sa Visayas, partikular na sa syudad kan Cebu. Sigon Kipalas Press Officer Attorney Claire Castro, kaibahan man kaya sa dapat na planchahon, iyo kung paanohan magiging sistema sa pag-asumir kan subsidiya dapit digdi sa grupo kan mga nasa lokal na gobyerno. Sinabi ni Castro, ini ang rason kung taano sa Visayas gigibunan inot dadarahon ang 20 pesos na kada kilo nin bagas na pigasabing sa sinambitang lugar enot nako ang national government ang kooperasyon dapit sa magiging ambag kan mga lokal na gobyerno sa subsidiya. Naging marikasubot ang pag-uyon kan mga opisyalis sa Visayas na sindamatabang para mautob ang baratong bagas sa mga namamanwaan. Enot ang pinahayag kan Palasyo na mawot kan na presidente o ni Presidente Marcos na maging abot kaya ang bagas sa satuyang mga kababayan urog na aniyaon daa sa laylayan. Mientras tanto, kaunta na ang linya ni Boyet Paderes. Nagrarani na daw para sa pagpili kan mga leader para sa national and local midterm election sa Mayo 12. Katakod kay ni 95% ng preparado ang Comelec Naga. Sigon kay Comelec Naga Election Officer Attorney Mike Julia, antes kan aldaw kan eleksyon sa Mayo 5, gigibon ang final testing and sealing sa voting center sa syudad, kung saan magkakaigwaling test voting sa 10 baluta lambang voting precinct. Hihilingon man kung nagagalang mare ang mga automated counting machine, asin kung mayong problema. Sa ngunyan, nagpapadagos ang distribution kan nasa 121,000 voters information sheets sa gabos ng mga barangay sa Naga na pwedeng maging giya sa aldaw kan eleksyon. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Balik kita sa mga barata sa lado nasyonal. Maski nga may nagkapirang problema sa administrasyon ni Presidente Marcos, liwat pinatunayan kan mga namamanwaang Pinoy ang sa indang pusog na kumpiyansa asin pagsuporta kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Base ini sa pinakahuring resulta kan tugunang masa survey kan Okta Research kan Abril, ungunya na Abril. Naglalataw sa survey na ginibo po na Abril 2 at sa 5 na anom sa lambang 10 Pinoy o 60% ang nagpahayag nin pusog na kumpiyansa sa presidente, mantang 59% ang nagpahayag nin kaugmahan sa iyang pamamayo. Inisarong patunay na padagos na mahiwasan ng suporta kan mga namamanwaan sa balyo kan mga problema kan nagkapirang mga piling riyon sa pagbaba manin 5 puntos sa trust rating kan presidente sa nakalihis na quarter. Ipigapahiling kan datos na ang paghuros ini nakasentro sa Mindanao, sarong reyon kung saan mantinido ang hararom na impluensya kan mga Duterte. Mantinido ang halangkaw ang kumpiyansa kay Presidente Marcos sa kadaklan kan mga reyon. Kabali ang makasaysayan na 92% sa Ilocos Region, 87% sa Cordillera o sa Cordillera Administrative Region as in 83% sa Cagayan Valley. Partikular ng nanotaran na mayong na-record na kawaranin tiwala sa presidente sa bilog na Cordillera Administrative Region, sarong pusog na patunay na mayong kapantay na suporta gikan sa mga namamanwaan. Ang kadikit na pagbaba sa Mindanao, inida madaling maipapaliwanag sa konteksto kan traditional na politika as in realignment sa riyon. Sa balyo kaini, mantinidong pusog ang majority trust as in approval ratings kan presidente sa Luzon, siringman Visayas as in iba pang party kan Mindanao, kung saan hababa ang level kan dai pagkakaubakong maugma. Ang dissatisfaction na record sa nasa Davao as in pigpatunayan na lokal as in bakong nasyonal ang sinambit ng pagbaba. Padagos na pigmimidbid ang presidente bilang pinagkakatiwalaan na leader ka nasyon na may halangkaw na trust as in performance ratings kumpara sa iba pang halangkaw na opisyal kan gobyerno. Kabali ang Senate President
asin man and House Speaker. Sa Rupang Bareta sa lado lokal, 26 anyos na soltero na taga Pasakaw, dakop sa bypass operation sa Banwaan kan Pamplona. Detalyas kan Bareta, Busoka Esmenda. Dakop kan mga autoridad ang sarong taga Pasakaw sa Banwaan in Pamplona, Camarines Sur sa ginibong drug bypass operation na kung saan ini ang nag-aaram pulisan sa iyang katransaksyon kan ini ang magkapositibo ang pinag-aramalan kan mga autoridad ang suspect bantang ini ang nagkikipagtransaksyon sa nasambitan ng lugar alas 8:53 in pagkabanggi kasubanggi kani kinasaan na bypass operation sa zona 7 kan barangay Tampadong Pamplona, Camarines Sur. Ang suspect biniso sa pangarang suspect ang sinasabing ini ang nagtransaksyon kan illegal na droga sa mga asset kan PNP na kung saan ini ang nag-aaram pulis ang sa iyang katransaksyon kung kaya dagos na pinag-aaramalan kan mga autoridad ang nasambitan ng suspect na kuadikti ang inatapin nagtransaksyon kini sarong plastic sa sinin marijuana sa kantidad na 500 pesos alagad kan ini nakapkapan nakuanan pa nin tulop ang pirasong plastic sa siya nin pinagatutunan di wanin laog nin shabu kung kaya nasambitan ng suspect na dagos ng pinag-aramalan asin tinara sa patorokan PNP pagbalgar kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ani sasangat na kaso sa nasambitan ng suspect. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda, basta bareta sigurado. PBS Basta Bareta sigurado. Dugangan tapan mga bareta sa lado nasyonal, ibinagyag na arestar na suspect sa pagadan sa negosyanteng Chinese national na si Anson Ke o Anson Tan. Asin chopper ka ini na nasa likod kan gabos na krimen, iyo an aki mismo kan negosyante dahil digdipeg rekomendar kan Philippine National Police Anti-Kidnapping Group sa Department of Justice na imbestigaran si Ronshan Goo o Alvin Ke. Base sa inisyal na investigasyon na nagserbi ang 42 anyos na si Alvin bilang negotiator para sa pamilya Mantang Pugol kan kidnapper si Ke. Siya man ang nagbayad kan inisyal na 10 million pesos na ransom sa sarong cryptocurrency account kan Marso 31 asin dagdag na 3 milyones pesos sa parehas na account kan Abril 2. Magirumduman si Tan asin ang chopper kaini nanuparan gadan kan Abril 9. Mientras tanto, piglinaw ngunyan kan Commission on Elections na mayong anuman na kompromeso sa saindang datos. Kasunod ini kan pagkakaaristar sa sarong Chinese spy na nagmamanman harani sa sinambit ng opisina. Sigon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia na dapat mahadit ang publiko ninuli sa mayong anuman na election data sa saindang main office. Nagkondusir sindan ninigot na pag-examine asin mayo man na kompromeso sa saindang sistema. Nainod kanina aristar ka National Bureau of Investigation ang sarong Chinese national na nakuhan pa nin International Mobile Subscriber Identity Catcher na sarong gadget na kayang magsagap nin sarong text message. Sa iba pang mga bareta, gadan matapos pagbabadilon ang veteranong journalist na si Juan Johnny Dayang. Nangyari ang insidente bandang alas 8 ng Banggi, Kaso Banggi, sa harong kaini duman sa Barangay Andagaw, Kalibo, Aklan. Base sa investigasyon kan mga otoridad, nasa laogan sa iyang harong ang biktima, asin biglang laogon ini, kan daiman midbid na mga suspetsado. Nagsapo nin duwang tamanin bala sa likod ang 89 anyos na biktima. Dinarapa ang biktima sa Rafael Tumbukan Provincial Hospital duman sa Kalibo, alagad pigdeklara ng dead on arrival. Si Dayang, dating presidente kan Manila Overseas Press Club, presidente kan Publishers Associations of the Philippines Incorporated o ANPAPI, asin naging interim mayor
kan kalibo matapos ang 1986 EDSA People Power Revolution. Nakikipag-coordinar na si Presidential Task Force on Media Security Executive Director and Undersecretary Joe Torres sa mga otoridad para maaraman ang motibo asin maarestar ang mga sospechado. Horing barata nakitangon niya sa lado nasyonal. Nagapagirumdum liwat ang FIBOX kan sa publiko na dahil maglaog sa mga permanent danger zone kan mga aktibong bulkan maski pa garo nagkalma na ang nagkapira sa mga ini. Sigon sa direktor kan ahensya na si Teresito Bacolcol, mantinidong posible ang biglaan na pagputokan mga bulkan arog kan bulusan sa Sorsogon asin kan Laon sa Negros. May girumduman na i-record ang 24 minutos na pagputokan bulusan kan Lunes na pigsundan in asphalt rason tangarig itaas ang alert status kaini sa level 1. Sa balyo kan garo pagkalma 89 volcanic quakes paman girare ang record sa nakalis na 24 oras. Mientras tanto, maski nga ni dahil na naglangkaw ang sulfur dioxide emission as in volcanic earthquakes kan Laon, presente iningyaon sa alert level 3 dahil man subot salbado ang palibot kay ni as in pigpako ang PDZ sa bulusan in 4 kilometros mantang 6 kilometros man sa bulkan kan Laon. Barata nakitangon yan sa lado lokal. Nakapag-marathon na, nag-enjoy pa ang mga tanawon, ini ang matriyumpong Alon, Ahon at Isla 25K Invitational Backyard Ultra Marathon. Nakipagtabangan ang malalain na opisina kan lokal na gobyerno kan Garche Torena, asin man Team Rapak kan Camarines Sur 100-mile Ultra Marathon para sa aktibidad. Saro sa highlight kan Gabao Hills, may mga nagbali na mga naggurang na sa pagdalagan asin iguaman mga jóvenes na dinalagan ang 25 kilometros na dalan poon Kabinitan, Barangay Pambuhan hasta Sitio Kulapnit, Barangay Harrison. Sigon sa event organizer na si Richard Abado, ilan pinaka-remote na marathon na hiling man na maray ang potensyal kan lugar sa sports tourism. Ang pagdalagan sa buot bako sa nang formanin pisikal na ehersisyo kundi para naman sa mental health. Mientras tanto na-record kan FIBOX ang sarong phreatic eruption sa Bulkan Bulusan na nagdurar nin 77 minutos. Siguro ini sa pinakahuring report kan ahensya sa na nasa 66 na volcanic earthquake asin anom na volcanic tremors sa Bulkan Bulusan sa nakaliis na 24 oras. Nasa 548 tonelada kada aldaw ang record na sulfur dioxide flux sa bulkan base inisay na pinakahuring report. Nagabot man sa 70 metros ang langkaw kan flume sa bulkan na nasa halangkaw na pag-alisngaw asin napadpad sa sulnupan, norteng sulnupan nakapag-record man in paghubag sa sinabit ng bulkan. Sa ngunyan ipinapangalad ang paglaog sa laogan 4 kilometros permanent danger zone, paglaog nin mayong paglikay sa 2 kilometer extended danger zone sa parting norteng sirangan. Pinapangalad man ang anuman na lulunadan pang ere sa ibabaw kan bulkan. Pagirumdum kan ahensya, pwedeng mangyari ang mga biglaan na pagputok kan steam o phreatic explosions sa Bulkan Bulusan. Mientras tanto katakod kan baritang ini, nasa 93,258 individual gikan sa 8 banwaan sa Sorsogon ang apektado kan liwat na pagputok kan Bulkan Bulusan. Base ini sa pinakahuring report kan PDRRMC o MO of opisina ka ini. Nasa 59 pamilya ang presenteng nagdadagos sa evacuation centers, 25 sa Erosin Evacuation Center, 34 man sa Galianosa National High School. Sa parehas na banwaan, base sa report kan ahensya, apektado kan asphalt ang 19 barangay gikan sa mga banwaan kan Huban, Erosin, asin man Bulan. Sa laog ka nakalis na 24 oras nakapag-record nin 66 na volcanic earthquakes sa palibot kan sinambit ng bulkan. Walang barata kita sa lado lokal. Peak na kan harvest season kan naparoy. Ngunyan sigun ini sa Department of Agriculture digdi sa Kabikulan
nag-abot sa sobrang 99,000 hektarya ang sinabit ng produkto ana itanom po ni Nero ngunya na taon. Iyan ang pahayag ni Ma'am Love Guarin, ang information officer kan sinabitang ahensya sa naging entrevista kaini. Piglalauman kan DE na magiging mas dakula ang produksyon kan paroy ngunyan kumpara ka nagtalikod na taon. Piging kaminarman kaini ang mga parauma na magpabakal sa National Food Authority ninhulit a competitive man ang presyo. Nagpapakol sa sobrang 40 o 40 degrees Celsius ang heat index digdi sa riyon, kaya pigsabihan ang mga parauma na mag-adjust nin oras sa pagbalad sa saldang para iwas manda sa heat stroke. Siring man ang mga hayop na katuwang sa paghanap buhay arog kan damulag. Bareta na kita ngunya sa luwas kan sa tuyang nasyon. Gadan ana sa 22 katawo matapos ang nangyaring dakulao na maray na kasulo sa sarong kakanan duman sa northeastern China. Nangyari ang insidente pasado alas 12 nin udto duman sa Liaoyang City sa Liaoning Province. Inapod ni Chinese President Xi Jinping ang insidente na sarong nakakamundo na insidente asin dapat magserbing adal ini. Padagos na pigaaram kan mga otoridad ang pinakarason kan sinambit ng kasulo. Sa rokang bareta sa luwas ka nasyon, ibinasura kan Russia ang hagad ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na dapat palawigon nindaan sarong bulan. Nin sarong bulan, ang enot na ipapautob na tulong aldaw na ceasefire. Sinabi ni Kremlin spokesperson Dmitry Peskov na dipisil na daang maglaog sa 30 dias na ceasefire as dakol na mga kahaputan ang dapat mandaang simbagon. Nainot kay ni sinabi ni Zelensky na sarong manipulations ni Russian President Vladimir Putin ang tulong aldaw na ceasefire poon Mayo 8 hasta Mayo 10. Ang sinamit ng ontok-putok ini daa sarong o ipigsabay daa kaya sa 80th anniversary kan pagkakagana kan Russia sa Nazi Germany kan World War II. Yan mga tugang ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan sa magpaabot ng bareta sa lado lokal, Boyat Pader Siringman, si Boss Oka Esmenda. Sa lado technical, Pastor Serge Marmol, asin si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banyas, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Igual na po kitang 38 minutos, makalis na po ang alas 12 nin udto. Sabi ng dai ka magsabay, maaanggot si nanay si tatay. Mga magurang ko kay striktong marhay, kaya nunoy dapat kang maglikay. Kung ako mo iilusyonan, ulay bako tabi sa dalan. Kung tunay na ako, si mong namumutan, ako dapat mong igalang. Ako ang daraga, pikula ng tunay, sa lalaking hambugon, hamog kong makisabay. Bueno. Nasabihon mong ako, Lewat mga tugang, iribahan pa kita sa launay, di po sa programang. Bayran-hiran sala. Ini pong sa indong amigo, Yetbu, Boyet Paderes po. Sa lado technical, siyempre si Pastor Serge Marmol and Ayik Camarote. Antes kita magpon partner, ang sa tuyang Daily Bread. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa,
kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, aklat ng Efeso 2:8 hanggang 9. Salamat Ma'am Sheila and Pastor Serge Marmol. Aldaw kita ning partner. Aldaw kita ning Miyerkules. Pastor, pizza 30 na. Aldaw ning Miyerkules, ang pizza 30, ang hinahalap kan sa tuyang mga empleyado. Ang aldaw na ini, importanteng maray. Maray na utupalan sa tuyang mga parantabay. Urog na dyan sa mga taga-barangay Marupit, partner. Pista dyan mo yan? Piyesta sa Marupit. Happy Pista sa mga taga-barangay Marupit. Urog na dyan sa residensya ni Kapitan Dante Suro. Yaon duman si Bobby Cole. Nagpadala ng picture. Pighahanap na kita ni Kapitan Dante Soro. Aya ilang kapta at saan pag medyo nagkalma ang init, ma-atake kami dyan sa imong residensya. Tadaan nala, Basta, aram ko man na bastante ang sa Kap, imong baka magtada ka pong patatim. Basta aram ko dako lang handa kay ni Kapitan asin man ang nasa tumbangan nindangon yan ni Bobby Cole sa rong detalingang pundador. Suno pati iyang katong amiga mo. Sunoon yan na tabi ka pa. Di lamang napapaling. Di lamang napapaling si amiga mo. Kaya ratsan lang pag kulpa ka na init, aram ko na preparado ka ngunyan. Siyempre partner dyan sa residensya ni Municipal Councilor Pading Rex Resuena. Pading Rex. Marayna Udto. Aram magayuron pati dyan sa barangay na yan. Ang barangay Marupit. Mabubuot ang tao. Pag nakainom, saray na. Siyempre, dyan pa sa residensya kan sa Kuyang Madihon, Mading Test, Dasian. Sa Marupit. Tanda ko partner kami sa napig-ibata ka dyan. Luma sa amiga ko. Mading Test na Dasian. Yan. Piestaman sa Inda. Alo sa taon-taon yaon ako dyan kay Mading Test. Dahil ako nagpapalta sa kasi Mading Maricel Villanueva. Pwede. Ako nga si Bobby Cole sa arong ni Kapitan Dante. Sabi ni Isay. Sabi ni, nag-text ako si Bobby Cole. Bobby Cole. Baka hihingan mo yan si Kapitan na magtadang patatim. Dahil kang gayo magparapatanid dyan. Digdi ako sa harong ni Kapitan Dante Soro, Marupit. Madulagban ako alauna immediata maprograma. Pero aram na yan ni Kap. Kaya nga ni, pero baad huminghing ka, dahil ka maghinghing, tamasupog. O baad magdara ka na, dahil ka magdara. Kami mismo ang maatake dyan sa harong ni Kapitan Dante Soro kan Barangay Marupit, Kamaligan, Camarines Sur. O ba mag-shout out ka partner sa mga nag-aantabay sa tuya. Ang sa tuyang mga amigo, na sa ngunyan, padagos na nagdadalan sa tuyang programa, pero mayo pa iling shout out Pastor. Anong nangyari igdi? Sa pahiran-hiran sana. Mayo bagang nagluluwas. Ikaw mukha ka muna mayo nagluluwas igdi sa pahiran-hiran. Ikaw muna nga pag-partner magpa-shout out. Okay na. Si Sir Lauro Rivera San Jose. Si Luis R. San Jose Jr. Annalena Banastao. Rosario Azucena Monasterial. Ang satuyang amigang mabuot. Ang esposa ni Nelson Bulalo. Pagpakabusog ka mo diyan sa Nelson Bulalo mayong mayong katulad matagal ng arog pero dai kaya ang timplada diyan sa Nelson Bulalo. Sa tubangan lang po yan kang sarong soft drink company
yaon po dyan, Nelson Bulalo, Ricky Diocaresa Ulikino, maray na udto po sa Indo, Ma'am Darrell Serietbu. Pabati man po kami di sa Barangay Zone 1, Liburo, Ragay, Camarines Sur, sa family Ulikino. Tapos sa Gabus na Paradangog po sa Indo, Igli sa Barangay Liburo. Permi po kaming nag-antabay sa Indo. Kuya, dyan sa mga taga-Barangay Liburo na Paradangog ka na BBS. Ang sa kuya nga amiga, layaw dyan sa Barangay Liburo. Si Kuyan, lingaw na lugod ako sa kalakol na babas. Si Jipel Kalubayan, si Jipel Kalubayan na dahil nagbabago ang kasiksihan, kagayunan, dyan sa Barangay Mabulo. Yan ang mga amigo ko dyan na Liburo sa Barangay Liburo. Nakaantabay man sa to, Mirna Olanyo Peña Redondo, sa Concepcion, Libmanan, Camarines Sur, maray na udto po. Belgalan, maray na udto sa imo, salamat sa pagantabay. And syempre, si Arlene Candelaria Alacar. Sa inyo ka Arlene, taga Marupit ka o taga Duggal? Kung taga dyan ka sa Marupit, happy fiesta sa imo. Dyan kami, Si Ate Ella ay nanonood sa atin ngayon. And syempre, Margie Lagues Maduliero, mading Margie, pading nato, maray na udto. And ki Abi Ulaso, nakaantabay si Abi. Mga Ulaso. Yan dyan sa may likuran kan sa muyang residensya sa Katabangan proper. Si Abi Ulaso, sikat ng negosyante sira dyan. Uyaw na si Ma'am Siri, siguro may himala. Tayo si Ma'am Siri. Ma'am Siri, pag nahiling ta ka, garo ako nakakailing ng payroll. Teka na daw. Ma'am Siri! Maluya ang monitor din ni Pastor. Maluya ang monitor mo, Pastor. Pakapaalog mo kay Ma'am Siri na pag nahiling ko si Ma'am Siri, nakakailing ako ng payroll. Una ako ni TR. Pag nahiling ta ka, nakakailing ako ng payroll. Pizza 30 pati. Sabi pati ni Ma'am Siri sa kuya, kaya nasa loob, pero ka naman ngayon pag nahiling mo ako, payroll. Good morning, good afternoon sa imo, Ma'am Siri, pati sa imong pamilya, dyan sa likod, sa opisina, kana BBS, maray na udto po sa Indogabos. Alright, mainit partner sa luwas, umauran. Ay. Nagataga-uran na po baga. Kuyan, partner, permi ako niya ako sa laog nagsistataga si Irip sa naman ako sa luwas. Grabe, nalulula ako sa sobrang init kan sa tuyang panahon. Kaya happy birthday greetings sa advance si Sisay. In advance si Mading Merly. Birthday niya sa aga, Mayo 1. Si Dunya. Dunya Merly de la Vega ay di mga tulong uri ang bubuno ni Pading Awil. Baka sabayan kan piyesta sa Milahor, sabi kan iba. Oo, Milahor. Ano mga taga dyan sa nag-aapod kang Milahor? Milahor nga yan, duman nga sa Milahor. Milahor. Ayun nakatuudan na kaya ninda kapuno na Milahor. Kaya ang iyot kayang mapangaran kan kuyan kan Milahor, Maylahud. Maylahud. Perming kuyan, perming baha. Sa aga tabi Bel, mainiton, mag-swimming, holiday sa aga, May 1. Ay sigurado duman yan ba celebrar ang katakot kan selebrasyon ang lugar, duman yan sa swimming pool kan mga De La Vega. Itong nagsisikat na swimming pool dyan sa anong lugar ito? Dyan sa kuya na yan. Oras na yan. Oras. Sikat na yan. Dahil ka basta-basta dyan makalaog kun mayo kang kuyan advance. Mayo kang advance na pasabi. Mapakuyan ka porque yan. Itong mapabuka dyan. Pinag-aagawan ang lugar na iyan. Sabi ni Mian po pa, mari na nga digdi sa La Union, tamalipot igdi. Ika ang umuli. Tapos sabi ni Kaloy, pag-iimbitaran kami ni Yutbo, pag nag-uli nga kamo sa May swimming pool bang baga? Oo. Pag nag-uli nga kamo sa Ocampo, pag naili ka mo sa Ocampo, maghapit ka mo nga digdi sa
sa Muya digdi nga sa sitio Gaway-Gaway. Gaway-gaway, mga ang lugar na yan, yaon dyan, Pupa family, mga milyonary yan, mga multimillionaire, ang lugar So nila dati nindang lugar pig-develop kan garo paraiso, Saka may atama ng mga tilapia si Kaloy. garo paraiso ang lugar na yan. Magayon, malipot, asin man na matrangkilo. Yan lang pala ang nalilingawan dapat pala nag-schedule kita magdumang kay Kaloy para machat mo na kita tangarig na ayaon man siya. Makapreparar, magbuno itik. Karig man na bago pa man kita mag-abot, Preparado na. Nakasara na siya ning anong hapon kaya? Tilapia. Ning tilapia. Nakadakop na siyang tilapia. May ready na siyang uring. Tangarig. Pag-abot naman, asal ng asal. Kaya na magparakalang-kalang si Boss Kaloy. Sige na sanan order niya. Kung dahil man, bago pa, habang nasa biyahe kita, nag-aasal-asal na nagpapaasal na pala. Dahil man ito maasal. Itong mga tauhan ito. Mga alalay, may mga alalay yan si Boss Kaloy. Yan dapat gibon sa aga po, holiday Labor Day. Sigurado ko para ang mga parigusan partner. Siyempre holiday, may trabaho. Sumagra langoy-langoy. Kaya imbes pa pala nasa aga man ang langoy-langoy, ladop-ladop mi. So gigibuhon na lang sa Biyernes ang ladop-ladop mi ta. Sa aga nga holiday sigurado matawon yan. Baad gulping para karigos. Kaya sa sarong aldaw na lang ngaya. Okay man lang yan. Habang kuyan man, abang dahil man pwedeng puro trabaho, partner. Siya pag para trabaho ka, nagpara-stress ka sa trabaho, ay talagang magusgus ka tulos kaya na partner. Dapat na magtaga-relax. Relax kita. Kan isip, kan hawak, tanganing magtagal lang sa tuyang buhay. Pero sa mag-relax, kay puhan, maanan man ang buhay. Nangarig na nakaantabay sa tuya si Wa. Sino Wa? Bisado mo si Wa? Si Wu. Si Walter Bartolome. Siyan. Si Wally. Si Wally Vargas? Si Wally Bartolome. Si Wally yan sa Dugkal. Itong sa na mabuta nga matibay amigo. magkuti-kutinin mga washing machine. Washing machine. Kaya lang dahil na napapasaran itong washing machine ko duman. Garo busy, tambak ang trabaho ni Wa. And kidjo sa sayang agom and sa gabos na mga dabarkad sa po dyan sa Kamaligan, maray na udto po sa Indogabos. Sigurado ko si Mayor Jano, yaon to duman sa harong ni Kagawad Rex. Perswena. Ngunyan na Yes, ngunyan ang mga kuyan, ang mga kandidato, partner? Amay kaya sila nagaharali Dahil mo na. madakop-dakop. Dahil amay pa lang, naghali at tapos mauruli, matanga. Grabing sakripisyo, partner, kalmang kandidato. Inot-inot, gastos. So bago ang kampo ni Kuya Nunoy magtutuyaon diyan sa Vilmar Calawag. So bago pighanap ko si Ate Riz, baka nga ako kaibahan Bel, de ko nahiling Mayo luman si Risa Rakitera. Mga pasikrito lang ang kampanya kaya ni Kuya Tumagtuts. Bueno, hindi naman kita sa ibatang impormasyon na nadukayan. Kan inot ng panahon, partner, kan uso pa ang mga cannibal. Ano ba yan? Ang cannibal, iyan sa mga sarong tribo na nagkakakaning kapwa na taho. Sarong, sarong Swedish sailor, seaman sailor. Si Carl Emil Patterson, naka-experience na kasi na kakaiba medyo naglubog itong sa indang barkong pinaglulunadan. Napadpad siya, partner, duman sa pugad kan mga cannibal. Siya lang sulo. Nawara na siya ng pag-asa garo nga kukuti-kutihon na ako kani kakarakanon na ako kani. Pero bago mangyari ito, partner, sarong kurahaw ang nadagog kan mga kan mga kanibal. Sa tataramo ninda siguro sinabi, tigilan nyo yan, napakagandang lalaki na yan. Ito pala partner na nagkuraw na ito, aki kan hadi sarong babae kan mga kanibal. Oo, hadi kan mga kanibal. Ang ginibo kaining kan mga tauhan kan hadi dinara duman sa tubangan kan hadi.
duman, hininghingan ka na babae, kan daragaan sa iyang adi, ang sa iyang ama na hadi, wag mo na po yan, ama, na galawin. Wag na natin siyang kainin sapagkat tingnan mo ang kanyang itsura. Napakaganda. Kaya ang nangyari, na in love partner itong Reyna kan mga kanibal. Igdi ki ko yan, itong prinsesa, kay Carl Emil Patterson. Kaya ang ginibo, pinakasalan niya. Pinakasama siyang ibang maginibuta. Ang kanibal bagay itong tribo. Kesa dahil siya... Maitom. Kesa kakanon siya. Grabe ang ilig. Dahil nagpaparigos ko lang, mayong hamot. Mayo siyang pang-spray na pahamot arong ka na ito bagang forest interlude. Mayo pa kaya ka to. Dumaan sa pinakasalan niya na piritan ining si Emil, si Brad Emil, na pakasalan ining prinsesa. Nagkaigwasin na partner ning siyam na aki. Siyam na aki. Iba-ibang kulor. Grabe na, putik. May ito, may puti, Kaya may basta ito, puti siya, may puti puti. pala siya, di ba? Puti. Ligni sa retrato, tulo, kulor puti. Ang apat, kulor, itom. Ang abot ko, partner, cannibal baga sinda, siyempre nagkakantao. Kumaisin na kakanon. Ano ang kakanon nila? Ay, nakakalman yung prutas siya. Kaya lang pag nakahiling ng tao, garo, special man na kakanon din. Katribo? Oo, kakakanon din ito. Oo. Kaya, kuyan, mayong naginibo si Emil, kundi pakasalan, nakaigwasinda ng siyam na aki. Ngunyan, ang pinaka magayon na nangyari sa buhay ni Brad Emil, kan magadan ang ama, ining king. Siya lang ngunyan pigmirar na king. Iyo, siyempre. Kaya siya ngunyan, dahil abo nang magbalik duman sa Sweden, kung saan siya hali. Tapos siya na ang hadi, pigsisirbihan sa kanakul-dakul ng mga kanibal, lulutuan, may agumpas ng agta, may agumpas ng kulor itom, na siya pinadangat na maray. Kaya swerte-swerte man talaga. Pero kung ibagaro na medyo... Una ko lamang, tasya na ang hadi, mapuputol na ang tradisyon, ang kulturang na magkakaning tao. Ay, siyempre, kaibanan dyan sa iyang misyon duman na sabihan ang sa iyang mga kabuhan na dahil na ka mo magkakantao, taparehas tama yan. Pero kung ang itsura kainin ni Brad na Emil, garo na itong dahil matanda ng bahaw, itong patukubo sa buhaya, dahil tukubon, ay pwedeng na ginibo ng pandulsi kaning mga kaning mga kanibal. Kaya yan, surti lang yan, palibasa, guwapo, may biguti, nakusunadan siya kay itong prinsesa na mayo siyang naginibo, kundi siguro dahil sa siya. puti siya, kaya puti man, alibaw baga puti ka, pero ang itsura mo man garo ka itong dahil ka matandang bahaw, itong garo ka na kulang sa 7 sobra sa 8, talaga kakakanong ka, mayo ka lamang ka abilidad, mayo ka lamang pwedeng makursunadahan kan sa rong prinsesa nga rong kaining. Tano daw base sa kolor, ano ang pagiging magayon, ang pagiging pogi. Iba, mapuputi sana paghilingon, pero totoo lang bako man magayon. Naputi nagayon sinula sa puti. Ikaw man na bagang mga nanggarana sa Miss Universe na ito, magagayon. Bako itong group gasipon. Pag maitom, bakong magayon. Pag maitom, bakong pogi. Bako na itong araw itong dati na ipig babase sa kulor an magana sa Miss Universe. Ako kung nagputi lang ako. Pag ikaw nagputi ka, ano man ang pwedeng kung nagputi lang ako, abilidad, mas lalo akong magayon. Ayo. Hirak man ka sa diri. Ay, mapaaram na kita. Nauna na. Mga tuwag, salamat sa inyong kapagantaway. Happy Pista sa Barangay Marupit, sa harong ni Kapitan Dante Hisoro dyan sa Marupit. Siyempre sa harong ni Kagawa, Rex Reswena. Maatake po kami dyan, ngunyan. Gabing atake. Well, mga tuwag, salamat sa inyong pagkantabay si Boyet Paderes. Salado Technical, Pastor Serge Marmol.
Alauna mga tuga nga, antabayanan po si Ate Risa Raquitera. Pag alas 2 si Bobby Cool. Alas 4 po si Pastor Eman Prado. And pag alas 5 ang Jesus Yesterday, Today, and Tomorrow. Kaibahan pa man sa lado technical si Ariel Camarote. Ako si Daryl Banyas. Salamat po kan sa inyo pa antabay.